Traidor, yan ang tawag sa kanila. Iba ang nasa harap, iba rin ang nasa loob. Marami niyan. Ang iba dyan nagdi-disguise lang na kaibigan mo. Iba dyan, akala mo close kayo. Pero iba pagkausap mo, nag-iiba rin pag hindi mo kausap. Marami silang kakayahan, marami silang kayang gawin, marami silang nagagawa na hindi mo akalaing nagagawa nila. Pero kaya nilang palalain ang kwentong simple, kaya nilang paggrabehin ang mababaw na sitwasyon. At lahat ng kakayahan nila akala mo alam mo na. Yung pala marami pa silang talento na hindi mo alam. At ang talentong ito ay hindi mo makikita sa TV, hindi mo makikita na nakapost. Kasi nga, hidden. Ayaw nilang may nakakaalam. Ayaw nilang i-share. Hidden talent nga eh. At matagal na panahon nilang itatago yan at gagawa sila ng paraan para walang makaalam. Kasi nga, traidor. Yung iba ginagawa nila yan kasi nga may pakinabang sila. Pero pag wala na silang makukuha at mapapakinabangan, ayun na. Magta-transform na. Hindi mo alam sa pagbabago nilang yun kung yun na talaga sila, ang totoong sila, pero hindi pa pala. Nagbabago sila kasi may bago silang gusto o kakilala na may pakikinabangan sila. Pero yung iba, wala naman silang nakukuha sa ganyan. Basta gusto nilang gawin yan. Gusto lang nila ng audience. Gusto lang nilang iba-ibahin ang kwento para sila ang bida. Minsan pa, aakalain mong sila ang biktima o sila ang kawawa. Pero tanungin mo kung bakit nila ginagawa, wala silang pakinabang. Sa totoo lang, sila ang tinatawag na mga the greatest writers. Kaya nilang gumawa ng kwento na gamit lahat ng sinabi mo. At kaya mo kinuwento dahil may tiwala ka sa kanila. Detalyado yan, kumpleto sa impormasyon. Andun talaga ang lahat na nangyari. Sa sobrang talented nila, pag tiningnan mo, totoo lahat ang mga kwento niya. Dito na papasok ang problema. May kasama ng opinion niya, may kasama ng side comments niya. At sa maniwala ka man sa hindi siya kasali sa kwento, pero siya ang bida. Mag-ingat, maging maingat tayo sa mga taong ganito. Maraming nawawalang relasyon dahil sa kanila. Maraming nawawasak na pagkakaibigan dahil sa kanila. Maraming mga maliliit na away o conflict na dapat sana kayang lagyan ng solusyon ng mabilisan, lumalaki dahil sa mga taong ito. Kung nabiktima ka, huwag maging kagaya nila. Bagkus, gawan sila ng mabuti dahil yun din naman ang gusto mong gawin nila sa'yo. Sabi nga sa Matthew 7:12, "So in everything, do to others what you would have them do to you." And kung next time you will still hear people say things behind your back, making up stories behind your back, remember that they deserve to be there behind your back.